Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay kukomentuhan natin itong kapapasok-pasok na balita lang at tungkol po ito sa pagkakaaresto o pagkakahuli ni dating Representative Saldico at nakakagulat na sa Czech Republic siya na nahuli sa Prague yata kung di ako nagkakamali dahil tila nais lumipat ng bansa ni Saldico at ayon sa balita ay kaya siya nahuli dahil kulang o wala siyang dokumentong maipakita. So ano ang siyempre ano ang magiging implikasyon nito dito sa nagaganap na investigasyon patungkol sa mga flood control projects na dinidinig ngayon at iniimbestigahan dito sa ating bansa. Well, unang-una sa lahat, ang pagkakahuli kay Saldico ay isang magandang pangyayari dahil unang-una syempre magkakaroon na tayo ng pagkakataon na madinig mula sa kanyang bibig kung totoo ba lahat yung kanyang mga isiniwalat nung siya ay nagtatago, yung mga ina-upload niya sa Facebook. Nais kong makita kung madadala siya rito ay kung matatayuan niya yung kanyang mga akusasyon laban sa Pangulo at kay Representative Martin Romualdez. So, siyempre, hindi pa masyadong kumpleto yung mga detalye kung ano ba talaga ang nangyari na nagresulta sa pagkakadakip kay Saldico. So, sariwang-sariwa pa to at syempre hindi ko palalampasin yung pagkakataon na makapagkomento, hindi ko ba? Syempre, katulad ng sinabi ko kanina, ano nga ba ang maaaring gawin ng isang Saldico? Well, bago ang lahat, syempre, ang unang hakbang ng ating gobyerno ay maiuwi, makipag communicate tayo sa Czech Republic at maproseso yung kanyang deportation pabalik sa ating bansa dahil wanted nga siya dito at hinahanap din siya ng Interpol. Sa pagkakaintindi ko sa balita, hindi Interpol ang nakahuli sa kanya kundi yung mga Czech, paano ba pinopronounce yun? Czech, Czech authorities. So, alin man doon, kung Interpol o Czech Republic ay kumpirmadong nahuli siya at ibinalita yan ng ating Pangulo. So, ang naglalaro ngayon sa isip ko, unang-unang nga katulad ng binanggit ko kanina, ay kung lahat ba ng mga sinabi niya, hindi ho ba sa kanyang mga pagsisiwalat sa Facebook, yung mga ina-upload niya ay matatayuan niya kapag bumalik na po siya dito sa ating bansa. Siyempre, unang tanong yan. Ikalawa ay kung babaguhin niya to. Yun. Kung lulunin niya yung katotohanan at magsisiwalat siya ng kasinungalingan at pabubulaanan niya, sasagipin niya si Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez at kung sino-sino pang mga idinawit niya dito sa kanyang pagsisiwalat, di ho ba? Pero syempre, iisipin natin yung mga senaryo. Ipagpalagay na natin na syempre, well, hindi naman sikreto ito na sa mga oras na to ay naghahanda na ang isang representante ng ating gobyerno na pumunta doon sa bansa na kung saan nahuli si Saldico at syempre yun ang mag-escort sa kanya pabalik dito sa ating bansa. Ang ikinakatakot ko nga lamang syempre kung totoo man yung kanyang mga binitiwang akusasyon,
Siyempre, yung mga uutusan mo na pumunta doon ay ika nga ayoko namang ika nga bigyang dungis. Pero hindi mo rin maiaalis sa isip ng bawat Pilipino na baka pag naabot na siya ng ating gobyerno ay kung ano-ano na ang sabihin sa kanya. Hindi ho ba? May nangangamba rin na baka may mangyaring hindi maganda sa kanya, which is para sa akin parang malabong mangyari dahil unang-una ang mapuputukan nito syempre ay ang administrasyong Marcos. So definitely babalik at babalik si Saldico dito ng maayos. Ang katanungan na lamang po dito ay syempre baka magaya din siya doon sa mga unang inimbestigahan sa Blue Ribbon Committee na nung una ito ang sinasabi, pero nung lumaon-laon na, parang iba na. Hindi ho ba parang iba na ang hangin at iba na ang sinasabi. Yon ang aking kinatatakot. Hindi ho ba? Ika nga pwedeng bumaliktad si Saldico doon sa kanyang mga binibigyan salita. Siyempre, papasok na rin dyan yung mga iniisip noon, mga espekulasyon ng mga kritiko ng administrasyon na baka takutin at kung ano-ano pang maaaring magawa sa isang katulad ni Saldico kapag siya ay nahuli na ng ating gobyerno. Hindi ho ba? Dahil lumalabas nito siya ang pinaka susi sa lahat para malaman natin kung papaano at kung sino talaga ang responsable dito sa pinakamalaking korupsyon na naganap sa ating bansa. Yun nga po yung 2025 national budget. At bukod sa mga personalities na sinabi niya doon sa kanyang isiniwalat sa Facebook, yung mga in-upload niya, ay kung meron pang iba na mga key figures na nasa matataas na posisyon sa ating pamahalaan na isisiwalat niya. Hindi ho ba? So, napakalaking dilema nito para sa administrasyon dahil alam naman nila na sila ang itinuturo, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos at si noon ay dating Speaker Martin Romualdez. So, dalawa sa mga pinakamatataas na personality, pinakamatataas na pinuno ng ating bansa ang kanyang isinabit. So, pagdating kaya niya dito ay babalik na rin niya ang kanyang mga sinabi at iba ang kanyang magiging iibahin niya yung landas ng kanyang testimonya. Hindi ho ba? So, sa mga oras na to, alam ko napakaraming mga politiko ang nangangamba ngayon na baka pagbalik ni Saldico dito ay kasama na talaga silang direkta na silang isasabit ni Saldico. So parang exciting, hindi ho ba? At syempre, yung mga tao na kagaya ko na umaasa na hindi mapunta sa limot itong korupsyon na nangyayari sa ating bansa ay matuldukan na. Hindi ho ba? So, hindi lang natin alam kung kailan maaaring bumalik o kailan dadalhin pabalik dito si Saldico. Pero hinuhulaan ko na siguro sa susunod na maaaring 1 o 2 linggo o ang pinakamatagal na 1 buwan bago maproseso ang pag-transfer sa kanya pabalik dito sa Pilipinas. Sapat-sapat na oras para makausap siya ng masinsinan nung mga taong sinabit niya. So, siguro marami ngayong mga politiko natin ang hindi mapagkatulog. Hindi ho ba? Dahil nangangamba sila sa mga maaaring isiwalat ni Saldico pa. Di ba? Kasi doon sa mga isiniwalat niya sa kanyang upload, parang nakukulangan pa ang sambayan ng Pilipino.
Pero ngayon na talagang hawak na siya ng ating gobyerno, wag naman sanang magkatotoo yung aking mga iniisip, maisiwalat niya ng buong buo. Hindi ho ba? Sa oras na bumalik si Saldi ko dito, siya ang magiging sentro ng balita, ng atensyon ng bansa. Malilihes ang atensyon ng tao dito sa impeachment case laban kay Sara Duterte, dahil alam naman po natin may mga umuusig ngayon kay BP Sara na involved din o mga taong binanggit din ni Saldico sa kanyang pagbubulgar. Hindi ho ba? So tingnan natin kung magbabago. Ang isa pa rin masakit dito, baka mamaya lahat ng korupsyon na yon ay mauwi o mapunta sa dating administrasyon. Pwede rin mangyari yon. So kapag nagkaganon, magkakaroon ng sa tingin ko magkakaroon ng kaguluhan sa ating bansa. Huwag naman po sana. Hindi ho ba? Dapat lagi nating igiit yung katotohanan. At alam naman ng maraming Pilipino kung ano yung katotohanan. At sa tingin ko, marami ang magagalit, marami ang madidismaya kung babaguhin ni Saldico ang kanyang mga binitiwang salita sa kanyang mga pagbubulgar. Hindi ho ba napakarami na yung kritiko, mga eksperto, ang naghihintay sa pagbabalik ni Saldico. Maging ang balita ngayon sa atin ay medyo limitado pa. Ang binabanggit ko po sa inyo ay yung mga maaaring pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari na sa pagitan ng pag-uwi o proseso ng pag-uwi ni Saldico dito ay may mga taong magkaroon ng pagkakataon para kausapin siya, para baguhin ang kanyang mga akusasyon. Pwedeng mangyari. Hindi ho ba? O pwede rin naman na magmatigas. Pero kung ako kay Saldico, magmamatigas ako na kung ano yung binitiwan ko nung una, yun din ang aking itatayuan. At syempre, ang isa pang katanungan dito ay kung ipagpapatuloy ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Panfilo Lacson ang pagdinig. Sa tingin ko, uubligahin siya ng taong bayan na mag-resume. Dahil siyempre, yung pinaka-star, yung pinaka-between, pinaka-sentro ng kontrobersya na to, itong malawakang nakawan na to, ay babalik na sa ating bansa. So, ang mata ngayon ng taong bayan ay nakasentro kay Saldico at sa mga taong kanyang isinuwalat. Kasama na rin dito ang Senado, Kongreso, at si Pangulong Bongbong Marcos. So dito ko na muna po tatapusin ng video na to at antabayanan natin ang mga susunod na kabanata. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.